Papa, ito po ang Nang babae ang nobya mo, tapos tong binata ay lakas pa ng loob na pumunta rito. Akala pa niya, ako na ang magiging biyenan niya. Papa, tingnan ninyo. Ang kasal namin ni Lily. Huwag kayong mag-alala, handa na ang lahat. Siguradong bibigyan ko kayo at nilili ng isang hindi malilimutang kasal. Mahal, 1 linggo akong magbabakasyon. Mismo ako ha. Siyempre naman, mahirap ang pinagdadaanan ng aking mahal. Pinagkatiwalaan mo ako sa napakahalagang proyektong ito. At ipinagkatiwala sa akin kaya hindi ito mahirap. Tama na yan. Sige na, alis ka na. Good morning, mahal. Ikaw bakit ka nandito? Alam mo ba, bahay ko ito, paano kung may makita? Sa atin? Anong ikinatatakot mo? Yung boyfriend mong walang kwenta. Ay nagbabakasyon naman, di ba? Mahal, sa totoo lang. Kailan ka makikipaghiwalay sa boyfriend mo? Gago, kakapasok ko lang sa core ng kumpanya ni Lily. Ngayon pa ako papahiwalayin mo. Loko ka ba? Huwag kang magmadali. Pero sinabi ko na, kay Papa ang tungkol sa iyo. Sobrang nagustuhan ka niya. Nang malaman niyang napakagaling mo, gusto ka na niyang pakasalan agad ako. Talaga? Ang galing naman. Siyempre, totoo yan. Ano sa palagay mo? Dapat ba akong bumisita muna kay Papa mo? Huwag. Hindi pa ito ang tamang panahon. Pagbalik ko na lang. Tangang ito, akala niya talaga mayaman at maganda ako. Ayaw mong pumunta ako. Pupunta pa rin ako. Wala naman. Ang boyfriend mo sa bahay. Ginoo, napakasama talaga nitong si Lily. Dapat ang pagtingin mo sa kanya, pinahawak mo pa siya. Sa core business ng kumpanya. Pero nang babae pa rin siya. Tito Lee, imbestigahan mo ang background ng lalaking ito para sa akin. Imbestigahan ko agad. Pero Ginoo, ano ang susunod natin? Huwag kang mag-alala, hindi ko palalampasin ang mag-asawang ito. Opo Ginoo, gagawin ko na ito. Ikaw pala. Ikaw yung binatang umaasa sa babae. May lakas pa ng loob na pumunta rito. Tio, magandang araw po. Ikaw po ba ang tatay ni Lily? Hindi ko inaasahang napakabata mo pa pala. Anong nangyayari? Ito bang gwapong ito, inakala pa akong tatay ni Lily. Hindi ito yung... Sino ka? Tio, magandang araw po. Ako po si Chenlong. Ako po ang boyfriend ni Lily. Dapat po ay nabanggit niya ako sa inyo. Di ba? Mukhang talagang nagkamali siya sa pagkakilala sa akin. Subukan ko na lang itong samantalahin. Tio, ang ganda-ganda po ng hardin ninyo, ang yaman talaga. Nga po, medyo maliit lang po ang bakuran. Kapag nagkaroon na kami, ni Lily ng anak, wala man lang. Malalaro ang bata. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi sa akin ni Lily na nasa biyahe ang kanyang boyfriend. Kaya naman po, espesyal akong pumunta para makilala kayo. At gusto ko ring malaman ang opinyon ninyo. Ano naman ang gusto mong opinyon? Sa totoo lang po, matagal na rin po kami. Magkasama ni Lily. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya hiniwalayan ang kanyang boyfriend. Marami rin naman pong babaeng nanliligaw sa akin. Ayoko rin namang maghintay ng walang katiyakan. Mukhang talagang inakala mo akong tatay ni Lily. Sige, dahil ganito na, sasamahan na lang kita sa laro mo. Kitang-kita kong napakagaling mo. Malaking swerte para kay Lily na mapangasawa ka. Pero, hindi pa rin niya hiniwalayan ang kanyang boyfriend. Ayoko rin namang maghintay ng walang katiyakan. Ayoko rin namang manatili sa ganitong kalagayan. Walang kasiguruhan, di ba? Huwag kang mag-alala.
Ako na ang bahala sa paghihiwalay. Ang kailangan mo lang ay maghanda. Para sa isang marangyang kasal at tanggapin siya. Talaga po? Akala ko mahirap pakisamahan ang tatay na mayaman. Ganito lang pala. Tama nga, ang mayayaman, gusto lang nila na magaling na manugang. Mabuti. Sige po, susunod na lang po ako sa inyo. O nga po pala, Tiyo, pwede po bang makita ang bahay ninyo? Kung gusto mo, ibibigay ko ito. Bilang dote ni Lily sa'yo. Ginoo, itong si Lily, hinayaan pa nitong gwapo na pumunta rito. Bakit mo pa siya pinagbibigyan ng ganoon? Huwag kang mag-alala. Hindi pa panahon para ipakilala ang aking tunay na pagkatao. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Ginoo, ang kapal naman ng mukha ng gwapong ito. Hayaan mo na. Hayaan mo muna siyang magsaya. Tito, ang ganda talaga ng mansyon ninyo. Nga pala, si Lily kasi. Wala yung walang kwentang boyfriend niya. Dito na lang ako tumira ng ilang araw, para mas madalas kitang kasama. Sige, tumira ka lang dito ng matagal, Lishu. Dalhin mo siya sa taas, maghanda ng malinis na kwarto. Opo. Yung master, ano ba ginagawa mo? Bakit mo hinayaan? Tumira dito yung lalaking iyon? Regalong kusang dumating. Bakit mo patatanggihan? Lishu, panoorin mo lang. Kung paano ko siya ayusin. Ayos, maganda ang kwartong ito. Dito na ako. Hindi ka pwedeng tumira dito. Bakit? Ang kwartong ito ay para sa may-ari. Tanging ang tunay na may-ari ng pamilya. Ang may karapatang tumira dito. Matanda. Kanina pa sinabi ni Tito. Ibibigay niya sa akin ang bahay na ito. Ako na ngayon. Ang may-ari ng bahay na ito, saan man ako gustong tumira, doon ako. Ikaw ba ang magsasabi sa akin? Isang katulong lang? Hayaan mo na siyang tumira dito. Tama siya, sa kanya rin mapupunta ang bahay na ito. Maghanap ka ng tao. Para linisin ito ng maayos, opo. Tito. Nahihiya naman ako. Sa ibang kwarto na lang ako. Dito pa rin? Dapat iba na ang tawag mo. Apa, Iyan ang gusto kong manugang. yung master, sobra naman yung lalaking iyon. Ang kwartong iyon ay para sa iyo. Bakit siya ang nandoon? Isang kwarto lang iyon, wala iyon. Parang pampalasa lang sa aso. Mas maganda pa ang susunod. Yung master, may plano ka na ba? Kung paano sila pagtritripan? Pagsusulit para sa manugang ng pamilya Lee. Ano ito? Ang manugang ng aming pamilya Lee ay hindi basta-basta. Kahit sino lang, kailangan sa lahat ng aspeto. Ay pambihira, kung hindi, mapapahiya tayo sa iba. Pero ang higpit naman nito, pati pag tayo, ay kailangang paang sundalo. Ang pag-upo at pagtayo ay pangunahing asal. Kapag pinakasalan mo si Lily, magiging bahagi ka na. Ng pamilya Lee, madalas kang sasama sa mga sosyal na okasyon. Ang mga asal na ito ay pinakamababa, huwag kang magpahiya. Hindi ba ito nakakahiya sa pangalan ng pamilya Lee? Ano ito? Kailangan ko pang gumastos para bumili ng isang teknolohikal na kumpanyang malapit ng magsara at sa loob ng isang taon. Kailangan kong gawin itong kumita. Ito naman, Tumabi ka. Shenlong, bata ka pa talaga. Hindi mo nakikita ang malalim na kahulugan sa likod nito. Ang pagbili at pagpapalago nito sa ngalan ng pamilya Lee. Ang pinakamabilis na paraan para magkaroon ng lugar sa aming mundo. Ito ang paraan para patunayan ang iyong sarili. Kung ikukumpara sa malaking mana na matatanggap mo balang araw.
Ano ba ang halaga ng munting pagsisikap na ito? Si Lily lang ang aking anak na babae, wala nang iba. Pero, Tito, pa, ang hirap naman po nito. Bumili ng bangkaroteng kumpanya at pagpakinabangin pa? Pwede bang palitan ito? Akala mo ba nagbibiro ako? Malaking pamilya ang mga Lee, hindi ako. Ang nag-isang nagpapasya dito. Ang mga matatanda sa angkan, hindi sila kasing bayad ko. Kung hindi sila pumayag, sa tingin mo makakapasok ka pa? Bilang manugang ng pamilya Lee. Pero, wala po talaga akong pera at kakayahang bumili nito. Kung sa tingin mo hindi mo ito kayang tanggapin o gawin, pwede ka namang umalis na yun din. Sa totoo lang, marami ang gustong maging manugang ng pamilya Lee. Hindi lang ikaw. Hindi pwede. Matagal kong pinaghirapan para makalapit sa pamilya Lee. Hindi ko ito bibitawan. Sage, pa. Sundin ko na lang ang pagsusulit. Ayan, tama yan. Sa totoo lang, may tiwala ako sa'yo. Talagang walang kwenta ang dali-daling. Napasubo sa bitad. Sinabi ko nang huwag kang gagalaw-galaw. Hindi mo ba naiintindihan? Tumahimik ka. Wala pang kalahating oras ang pagsasanay. Hindi mo na matiis? Gusto mo pa bang maging manugang ng pamilya Lee? Pa, tingnan mo naman siya. Grabe naman ang pagtrato niya sa akin. Hindi naman talaga madaling maging manugang ng pamilya Lee. Kapag hindi mo na kaya, pwede kang umalis anumang oras. Balak ko pa namang ibigay sa iyo ang bagong Maserati bilang regalo kapag pumasa ka sa pagsusulit. Pero ngayon, mukhang Pa, huwag kang mag-alala, magsasanay ako ng mabuti. Matandang Linta. Kapag ako na ang naghahari dito, maghihiganti ako sa'yo. Sinusunod ko lang ang utos niyong master. Sa pagsasanay sa'yo, huwag mo akong bantaan. Ngayon naman, ang pangalawang bahagi ng pagsasanay. May pangalawa pa? Akala mo? Tara na. Bakit mo ako dinala rito? Ang ingay naman dito. Amoy pawis pa. Tumayo ka ng maayos. Alam mo ba kung anong lugar ito? Ito ang Lee Family Boxing Club. Dito ka dapat magsanay. Nang 3 buwan, matuto ng basic self-defense at talunin ang isang coach dito. Matanda ka, sinadya mo to. Paano ako? Makakatalo ng coach sa loob ng 3 buwan? Ni hindi mo nga kayang protektahan ang sarili mo. Paano mo mapoprotektahan si Lily? Ano? Ayaw mong matuto? Sige, pupunta na ako. Ayaw master para sabihing wala kang pagkalalaki. Hindi mo kayang protektahan si Lily. Ito Lee, mag-aral ako. Sige, mag-aral ako. Yung master, lahat ng impormasyon tungkol sa lalaking si Chenlong, pati ang lahat ng detalye sa relasyon nila ni Lily, ay nasa ito. Yung master, bago mo ito buksan, siguraduhin mong handa ka sa makikita mo. Ginagamit ang pera ko para magpakasasa sa ibang lalaki. Gumastos pa ng 4 hanggang 500,000. Lily, ang lakas ng loob mo. Ano sabi ng lalaki ko? Wala naman, isa lang siyang mahirap. Ang tanging maganda lang sa kanya, magaling siya mag-aaral. Nakapagtapos sa isang sikat na universidad. Dahil mahirap siya. Sinadya niyang lumapit sa mga mayamang babae. Gusto niyang umangat agad. Tama ka diyan. Sabi-sabi, noong college pa lang, hilig na niyang mangakit ng mga mayayamang dalaga. Kaya ngayon, akala niya hawak na niya si Lily. Kaya humingi siya ng posisyon. At saka, ang mga magulang niya, hindi rin mababait. Anong ibig mong sabihin? Anak, ganun din ang magulang. Perehong. Mahilig sa mukha, mahilig sa pera. Kaya nga lumaki ang anak nila na ganyan, mapagmataas. At saka, ipinagmamalaki ng mga magulang na ang anak nila ay may nobyang mayaman at malapit na raw silang yumaman. Mamuhay ng magara. Kung ganun pala,
Madali na lang to. Yung master, may bago ka na namang plano? Tatay, sobrang lala naman ng lolo na to. Pinagulpi talaga ako nung sinasabi niyang boxing coach. Tingnan mo to, ang daming tama sa akin. Tumahimik ka. Si Tito Lee, 3 henerasyon na ang inalagaan niya sa pamilya namin. Sino ka ba para utusan siya? Kapag may narinig ulit akong masasamang salita sa bibig mo, umalis ka kaagad dito. Shenlong, kailangan mong maintindihan na hindi ka pa kasapi ng pamilya namin, kaya kailangan mong magsikap. Dumaan ka sa pagsusulit kung hindi. Kahit gusto ka ni Lily, hindi ka pa rin makakapasok sa pamilya namin, naiintindihan mo? Tiisin mo, Chenlong, pag nakayanan mo ang hirap, magiging matagumpay ka. Tatay, nagkamali po ako. Hindi na ako ulit, pangako. Pasensya na, Tito Lee, patawarin niyo po ako. Huwag niyo po akong pansinin. Mabuti naman at nagsisi ka, naniniwala pa rin ako sa'yo. Sige, pag may oras ako, makikipagkita ako sa mga magulang mo. Ano? Makikipagkita? Bakit, may problema ba sa mga magulang mo? Wala naman, pero, tatay, pwede bang? Huwag mo na sabihin sa mga magulang ko na kami palang ni Lily. Hindi pa kami opisyal na magkasintahan. Ano nang ikinakahiya mo? Ganito kasi, medyo mayabang kasi ang mga magulang ko. Baka nasabi na nila sa mga kamag-anak at kaibigan. Kaya, Talagang magkakamag-anak, magkakapareho ng ugali. Sige na. Dahil kay Lily, itong bagay na to, itatago ko muna. talaga? Salamat, tatay. Sasabihin ko na sa mga magulang ko. Agad-agad. Anak, totoo bang sobrang mayaman ang pamilya Lee? Isa sila sa pinakamayayamang pamilya, ang yaman nila. Daang milyon ang halaga. Kapag naging manugang na ako ng pamilya Lee, tayo, giginhawa na. Ang galing mo talaga, anak. Hindi na sayang ang pag-alala naming mag-asawa. Kapag napangasawa mo na ang mayamang dalagang yan, kami ng nanay mo, makakapagmalaki na sa mga kamag-anak. Nga pala, tatay, nanay. Gusto raw makipagkita sa inyo ng tatay ni Lily. Pwede bang? Bukas, isasama ko siya dito. Huwag. Di ba may kaarawan ang tatay mo sa Makalawa? Kailangan nating maghanda ng handaan. Imitahin mo sila sa hotel. Para makita ng mga kamag-anak natin, para mabigyan tayo ng mukha. Hindi sa kana yan. Ang tatay ni Lily, hindi naman basta-basta makikita. Sa bahay na lang tayo magkita. Hindi ba pwede? Bakit? Ang mga kamag-anak natin, hindi ba karapat-dapat makita? Tama. Pero, wala nang pero, usapang tapos na. Sa ilang araw, imbitahin mo sila sa hotel. Usapang tapos na. Sinasabi mo, sa handaan ng tatay mo sa Makalawa, gusto mo akong imbitahan. Ganoon nga, syempre kung wala kang oas. Pwede rin. Sige, pupunta ako, tamang-tama para batiin ang biyenan, bibigyan ko siya ng malaking regalo. Talaga. Ayos yan, tatawagan ko na agad. Ang tatay ko para sabihin ang magandang balita. Nakahanda na ang mga tauhan, magsisimula na ang palabas. Ginoo, gusto mong gamitin ang pagkakataon ng kaawan ng tatay ni Chenlong. Tito Lee, may ilang bagay na kailangan mong gawin agad para sa akin. Sage. Lao Chen, ngayon mukha kang masigla at masaya, ang taong 60 taong gulang. Mukhang 40 taong gulang. Ang lakas ng loob mo, biro lang yan. Malapit na akong mamatay. Hindi na ako katulad ng mga binatilyo. Tingnan mo ang anak ko, malapit nang mag-asawa at magtagumpay. Mag-aasawa na si Chenlong. Congratulations. Amusta ang hitsura ng nobya? Ano ang trabaho ng pamilya? Medyo presentable naman, ang pamilya naman, may maliit na negosyo. Bilyon-bilyon lang ang kita bawat taon. Naku, bilyon-bilyon. Tunay na mayaman yan. Ang pag-asawa ng anak na babae ng ganitong mayamang pamilya, ang dote, siguradong napakalaki. Dot. Hindi pa sigurado, pero ang biyenan ko. Nagbigay na ng bahay sa akin. Bahay. Iba talaga ang mayaman, napaka-generoso. Ang galing mo talaga, Chenlong. Parang umangat ka sa lipunan. Siyempre naman, magaling na ang anak ko mula pagkabata. Ang paghanap ng magandang nobya, tadhana na yan. Mga kamag-anak at kaibigan, kung may problema ang sinuman,
Kung walang trabaho ang anak o kung magnegosyo, kailangan ng pera para sa negosyo. Sabihin lang kay Chenlong, siguradong, maayos ang lahat para sa inyo. Maliit na bagay lang yan. Kung may totoong problema, kayo sa hinaharap. Lapitan nyo lang ako. Tutulungan ko kayo. Ayos. Totoo nga ang kasabihan, kapag magkakamag-anak, magkakamukha. Tingnan mo ang mga mukha nila, Ginoo. Tawa muna sila ngayon, mamaya iyak na yan. Panoorin nyo, magsisimula na ang magandang palabas. Tingnan mo, si Chenlong natin ang pinakamabait. Kahit umasenso na, hindi niya tayo nakalimutan. Sa hinaharap, kapag nagtuturo tayo sa mga bata. Gayahin natin si Lao Chen. Sej. Kapag umasenso na si Chenlong, siguradong hindi niya kayo malilimutan. Chenlong, walang hiya ka. Mamatay ka na. Sino ka ba? Sino ka? Bakit mo binabasa ng tubig ang anak ko? Sino ako? Ikaw ang tatay niya. Itatanong ko sa'yo. Paano mo pinalaki ang anak mo? Binabayaan ko siya. Nilinlang niya ako, pera at puso. Ngayon, buntis na ako. Tapos bigla siyang umalis. Saan ako hanap ng hostisya? Tama ba? Walang hiya ang buong pamilya niyo. Tay, hindi totoo yan. Hindi ko siya kilala. Hindi kaya totoo ito. Hindi nga. Siya pala ay isang palamuning lalaki na binabayaran ng matandang babae. Hindi ba't ikakasal na siya sa mayamang dalaga? Bakit may buntis na biglang lumabas? Tumahimik kayo. Hindi pa malinaw ang sitwasyon. Ano ba ang pinagsasasabi nyo? Ano pang hindi malinaw? Ang anak mo ay duwag, kayang gumawa pero takot umamin. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita kilala. Kilala mo si Lily. Ikaw nga. Ang lalaking sumisira ng relasyon at umaasa sa babae. Ano ba talaga ang nangyayari? Ako. Hindi ko talaga siya kilala. Hindi ko alam ang nangyari. Ano pa bang sasabihin? Ikaw ay isang walang hiyang traitor. Magaling umarte ang babaeng hinanap mo, Lee. Magaling ang plano ng Ginoo. Ang palabas na ito, sapat na para mahirapan ang lalaking yan. Ginoo, papasok na ba tayo? Ngayon na. Huwag muna. Nagsisimula pa lang. Hayaan nating lumakas pa ang apoy. Ikaw na babae. Paulit-ulit mong sinasabing ang anak ko. Buntis ako sa'yo. May ebidensya ka ba? Meron nga akong ebidensya. Tingnan mo ng mabuti. Ito ang anak mo at ako. Magkasama sa litrato. Kung hindi pa rin kayo naniniwala, pagkapanganak ng bata, yan test ang gawin natin. Ang dangal ng pamilya namin. Sinira mo lahat. Magpaliwanag ka. Paano ako magpapaliwanag? Hindi ko talaga yan ginawa. Nandito na ang litrato. Nangangahas ka pang magnatest. Iyak na totoo yan. Tama, nandyan na ang ebidensya. Ayaw pa rin aminin. Di ko inakala na matino si Chenlong noon. Gumagawa pala ng ganitong kalokohan. Tignan mo sila, kanina ang yabang pa. Akala mo naman biglang yayaman. Hindi totoo yan. Peking litrato yan. Photoshop lang yan. Nanay, tatay, di nila ako pinaniwalaan. Ayo, maniwala kayo sa akin. Chenlong, sasabihin ko sa'yo. Iwan mo si Lily ngayon, pakasal ka sa akin. Papatawarin kita. Kung hindi, ipapabalita ko kayo. Para di na makita ang mukha niyo sa kahihiyan. Sage, Magaling ang pag-arte. Lishu, bigyan mo siya ng pera. salamat. Tandaan mo, 3 lang tayong nakakaalam nito. Kung magsasalita ka, alam mo ang kahihinatnan. Huwag kang mag-alala, sarado ang bibig ko. At saka, sa lakas ng pamilya niyo, kahit bigyan mo ko ng 100 tapang, di ko yan gagawin. Alis na ako. Sige, ako naman ang susunod. Ang dangal ng pamilya Chen sa loob ng ilang dekada. Sinira mo lahat. Lahat. Atay. Hindi ko talaga yan ginawa. Maniwala kayo sa akin.
Naisahan ako. Yung kay Lily. Ano ba talaga ang relasyon nyo? Yung babae kanina. Ano ang ibig sabihin ng sinabi niya? Ipaliwanag mo sa akin. Nga, tatay. Ang tatay ni Lily ang makakapagpatunay. Tatawagan ko siya ngayon. Tatawagan mo ang tatay ni Lily? Kung di niya mapatunayan, babaliin ko ang binti mo. Tama. Dapat talagang baliin ang binti ng kabit. Paumanhin sa lahat, nahuli ako. Tatay, nandito ka na. Ano ang tawag mo sa kanya? Nanay, tatay, siya ang. Kumusta? Ako ang tatay ni Lily. Si Chenlong ay magiging anak na lalaki ng pamilya Lee na tawagin akong papa ay normal lang, di ba? Chenlong, anong nangyari sa'yo? Yun, kanina, may pumasok na. Matanda pangit na babae. Sabi niya, buntis siya dahil kay Chenlong. At sinabi pa na abnormal ang relasyon ni Lily at niya. Okay lang kung hindi siya paniwalaan ng iba, pero kayong mga magulang niya. Bakit hindi rin kayo naniniwala sa kanya? Gumawa siya ng kahihiyan, hinanap pa siya rito. Nahiya kami sa harap ng lahat, nawalan kami ng mukha dahil sa kanya. Kung ikaw, tatanggapin mo ba ang ganitong anak? Anong problema doon? Hindi ba't siya na ang anak na lalaki ng pamilya Lee? Ikaw, alam mo mandaraya ang anak ko, isang boytoy na. Nagloloko ng damdamin, at ikaw bilang ama. Tanggap na lang ng buong puso. Ano naman? Basta gusto ng anak ko. Siya ang anak na lalaki ng pamilya Lee. At saka, malaki ang pamilya Lee, hindi naman kami nagkukulang sa pagkain. Ano ang sinasabi mo? Gusto mo bang maging live-in son-in-law ng pamilya niyo si Chenlong? Di ba? Ano naman? Maging live-in son-in-law ng pamilya Lee. Ay hindi ba karangalan para sa kanya? Kalokohan, talagang kalokohan. Hindi maaring maging live-in son-in-law ang anak ko. Biyenan, hindi ako nagloloko. Inihahanda ko na ang Kanilang kasal. Ano? Kasal? inihahanda na ang kasal. Ano ang sinasabi mo? Talagang gusto mo maging live-in son-in-law ng pamilya niyo si Chenlong? Ano naman kung maging live-in son-in-law? Sa estado ng pamilya Lee, maraming gustong makipagkamag-anak sa amin. Ikaw. Nakakagalit, nakakahiya, isang lalaki, magiging live-in son-in-law, sa hinaharap, sitismisan siya ng mga tao. Kaya pala, umangat sa pagiging boytoy. Wala man lang ambisyon. Para umangat, nawalan na ng hiya. Hindi ganoon. Nanay, tatay, pakinggan ninyo ako. Anong ipapaliwanag mo? Papatayin kita. Walang hiya kang. Walang pride talaga. Bakit siya ganoon? Atay. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Nakakadismaya ka talaga. Umalis ka na, ngayon din. Ayokong makita ka ulit. Naku, mahal, wag mo akong takutin. Atay. Ikaw. Umalis ka na. Tingnan mo ang nangyari sa tatay mo dahil sa'yo. Bilisan mo. Tatay, tulungan mo akong magpaliwanag. Inosente talaga ako. Ano pa ang ipapaliwanag? Hindi ka naiintindihan ng mga magulang mo. Chenlong, sumama ka na sa amin. Parang hindi ka welcome dito. Pero ang tatay ko, Ano? Ayaw mo? Pagpipilian kita, sumama ka sa akin. Maging manugang ng pamilya Lee. At umangat sa buhay o manatili ka dito. At magpakasasa sa isang karaniwang buhay. Ikaw ang bahala. atay. Paumanhin. Tapos na ang eksenang ito. Sunod na si Lily naman. Hoy, mahal, bakit ka biglang tumawag? Namimiss mo ako. Hoy baby, kailan ka uwi? Pag uwi mo ngayon, may handa akong misteryosong regalo para sa'yo. Anong misteryosong regalo iyon? Dahil misteryoso ito, natural na. Kailangan mong umuwi bago malaman. Sige, sasabihin ko sa'yo kapag nakabook na ako ng tiket. Siguraduhin mong sasabihin mo sa akin ha. CJ, Ang mga lalaki talaga. Ang tagal-tagal na, mahal pa rin ako ng ganito.
Huwag kang mag-alala, pansamantala lang yung hindi pagkaunawa ng mga magulang mo. Kapag naging manugang ka na ng pamilya Lee at nabuhay ka na. Nang maginhawa, maiintindihan din nila yon. Baka nga sa bandang huli, sila pa ang makinabang sa'yo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi sila naniniwala sa akin. Yung babae, hindi ko naman talaga kilala. At yung bata, hindi rin sa akin. Bakit hindi man lang makinig bago magduda? Sige na, sige. Kapag umuwi na si Lily, iayos ko na ang kasal nyo. Kapag ikinasal na kayo, mawawala na ang mga chismis. Talaga, tatay? Iayos mo talaga ang kasal. Sa amin ni Lily? Siyempre tutu, yon. Mas maaga, mas mabuti. Pero, si Lily, hindi pa naman niya. Iniwan yung walang kwentang boyfriend niya. At saka, alam ba ni Lily na mag-ayos ka ng kasal para sa kanya? Hindi pa niya alam at hindi ko rin balak sabihin sa kanya. Ang pag-aasawa dapat nasa kamay ng magulang at ng tagapag-ugnay. Bukod pa rito, nagmamahalan pa kayo. Balak kong bigyan siya ng sorpresa. Kaya kailangan mo ring tumulong sa pagtago, huwag ipagkalat. Kahit kalahating impormasyon. Huwag kang mag-alala, tatay. Titiyakin kong hindi ako magsasalita. Tungkol sa ex-boyfriend niya, huwag kang mag-alala, may plano na ako. Tatay, huwag kang mag-alala. Ako at si Lily sa hinaharap ay mag-alaga sa iyo ng maayos. Naniniwala ako na ikaw at si Lily ay magiging maayos. Sige, mag-ayos ka na. Mamaya, samahan mo ako sa watch store bilang manugang ng pamilya Lee, paano ka walang relo na? Angkop sa iyong katayuan. Talaga? Sige, magpapalit na ako ng damit. Yung master, hindi mo talaga sila pagdadasalin ng kasal, di ba? Siyempre magkakaroon ng kasal, pero bago yon, kukunin ko mula sa kanya ang lahat ng nakuha niya mula kay Lily. Kasama ang tubo, ibabalik niya sa akin. Yung master, kanina sinabi mong dadalhin mo siya pumili ng relo. Baka may bagong plano ka na naman? Hintayin mo, ang tunay na magandang palabas ay nagsisimula pa lang. Maligayang pagdating. Ginong Lee, matagal na tayong hindi nakikita. Anong limited edition? Ang gusto mong tingnan. Huwag nang magsalita ng walang kabuluhan, ilabas mo ang pinakamagandang serye niyo. Dito po. Ginong Lee, ito ang pinakamagandang say sa aming tindahan. Karamahan ay Global Limited Edition. Kahit ang mga mahalika mula sa gitnang silangan ay dito nagpapakustomize. Sino ang niloloko mo? Ilan lang itong ordinaryong kalakal sa bangketa? Pinaglalaruan mo lang ako. Akala mo ba hindi ko kayang bilhin o wala talaga kayong tunay na magandang bagay dito? Sa totoo lang, may isa pa kaming treasure sa tindahan. Pero ilang araw lang ang nakalipas, nareserba na ito ng isang customer. Naibayad na rin ang down payment. Hindi ko alintana kung sino ang nagbayad ng down payment o magkano ang binayad. Doble ang ibabayad ko, ngayon din ilabas mo ang relo. Ganito ba ang paraan ng mga totoong mayayaman? Si Aolong, ikaw ang itinuturing kong manugang ng pamilya Lee, tiyak na gagawin kong maganda ang kasal mo at ni Lily. Lahat tayo gagamit ng pinakamaganda. Salamat, tatay. Ito ang treasure ng aming tindahan. Star and Sea Series, ito ay Global Limited Edition. Gumagamit ito ng bihirang meteorite dial at eksklusibong custom-made. Tourbillon movement, napakamahal. Maganda ang relong ito na. Pero dahil sa kakaiba at limitadong bilang ng relong ito, mataas ang presyo nito mula 1 milyon pataas. Dadalhin ko ng 2 milyon. Sige, ibabalok ko na ito para sa inyo. Gamitin ang card ko. Black Gold Card Holder kayo. May discount kami para sa mga Black Gold Card Holder. Minamaliit mo ba ako? Hindi ko kailangan ng discount. 2 milyon lang iswipe mo. Sige, iswipe ko na ito ngayon. Ganito ba ang paraan ng mga tunay na mayayaman? Paumanhin, MR Lee, hindi maswipe ang card ninyo. Ano? Hindi maswipe. Paumanhin po, talagang hindi ito magagamit. Baka gusto ninyong. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ay walang limitasyong black gold card. Paano pwedeng hindi ko maswipe? Paumanhin, MR Lee. Ano ang nangyayari? Manhin, Lee, ako ang manager ng tindahang ito. Ano ang problema? Maaari kayong direktang makipag-usap sa akin. Sabi ng tauhan ninyo, hindi maswipe ang black gold card ko. Noong nakaraang araw, nakapag-swipe ako ng 1 bilyon sa ibang lugar. Bumili ng ilang bahay. Bakit hindi ko sa inyo? Hindi maswipe. Dapat may paliwanag kayo ngayon. Lee, magpahinahon muna kayo. Hindi ba't napag-usapan natin ito sa meeting kaninang umaga? Ang Swiss Bank ay nagsasagawa ng maintenance para sa mga black gold card holder. Isang buwang suspendido ang paggamit. Bakit hindi mo ipinaliwanag sa kliyente? MR Lee, paumanhin, ako ay. Baka gusto ninyong gumamit ng ibang card. Lee? Isang card lang ang dala ko ngayon.
At ang black gold card kung ito ay nagagamit sa ibang lugar. Bakit dito sa inyo lang hindi maswipe? Napaka-unreliable naman nito. Sige na, masaya ang mood ko ngayon, hindi ko na kayo pag-initan. Babalik ako pagkatapos ng isang linggo para kunin ang relo. O manhin, MR Lee, ang Starry Sea na relong ito ay na-reserve na. Kung hindi ninyo maswipe ang card ngayon, baka gusto ninyong pumili ng ibang modelo? Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba ang pamilya Lee ay hindi kayang magbayad nito o ang manugang ng pamilya Lee ay hindi karapat-dapat sa relong ito? O manhin, MR Lee, nagkakamali kayo ng pagkaunawa. Anong pagkakamali? Bilang manugang ng pamilya Lee, ang pinakamahusay na relo lang ang dapat suotin. MR Lee, sana maunawaan ninyo. Ano ang dapat kong maunawaan? Doblehin ko ang presyo. At nagmamadaldal pa kayo. Sasabihin ko sa inyo, ang relong ito ay akin ngayon. Kung ipagbibili ninyo, ito sa iba, naniniwala ba kayong papatayin ko ang tindahan nyo? Hindi ko na kayang ituloy, ako si Lilay, palaging totoo sa aking salita. O manhin po Ginong Lee, hindi ko po talaga ito kayang pagdesisyonan. Kung ganoon, tawagin mo ang may kapangyarihang magdesisyon. Si Chenlong, bilang manugang ng aming pamilyang Lee, ay miyembro na ng pamilyang Lee. Ang anumang gusto namin, ay hindi pa nabibigong makuha. Ang anumang minamata ng pamilyang Lee, walang sinumang makakakuha. Akala ko ba kung magkano? Heto, gamitin ang aking card. Kalokohan! Paano mo gagamitin ang card mo? Gawin mo yan. Tatay, hindi ba sinabi mo kanina, ang anumang gusto ng pamilyang Lee ay hindi nabibigo? At saka, ang relong ito ay para sa akin talaga. Gamitin ang aking card. Hindi ba't dapat lang yon? Heto. Magaling. Tunay kang manugang ng pamilyang Lee, may lakas ng loob. Ganito, pagbalik ni Lily, papabilinan ko siyang agad na ibalik sa'yo. Hindi, doblehin pa. Ang galing. Tama ang hula ko. Hindi lang nakamit ang tiwala ng biyenan. Ikita pa ako ng 2 milyon. Buti na lang hindi ako nag-atubili. Ginoong Chen, dito po. Sage. Ginoo, ang galing ng plano ninyo. Naipasubo ninyo ang lalaking yon. Nakusang loob na maglabas ng 2 milyon. Huwag mong maliitin ang pangakit ng salitang pag-unlad at tabumpay. Sa mga tao, Binigyan siya ni Lily ng 3 milyon. Ngayon, pinaglabas mo siya ng 2 milyon. Ang susunod, siya karapat-dapat ba siya? Isa lang siya sa mga para pagpawisan ng kaunti. may bago na namang plano ang Ginoo. Puntahan mo mamaya ang manager. Sabihin mo ang espesyal na engraving. Para sa kanyang custom na relo ay ilang araw bago matapos. Ipapaliban muna ang pag-release ng relo. Opo, Huwag kang magmadali. Panimula pa lang ito. Lahat ng nakuha mo sa pamilyang Lee ay ibabalik mo sa akin ng buo kasama ang tubo. Ang inihanda kong wedding venue para sa inyo ay ang Waldorf. ano? Waldorf Hotel? Yan daw ang pinakamagandang hotel sa lungsod. Ang isang kasalan doon ay milyon-milyon ang halaga. Ano ba ang milyon? Kung hindi lang nagmamadali. Plano ko sanang magrenta ng buong Castle Church sa England. Para sa seremonya ninyo. Tatay, ang bait-bait ninyo sa akin. Ang tanga-tanga. Nabibili lang ng mga mabulaklak na salita. Kung alam mo lang ang mangyayari mamaya. Hindi ka na siguro makangiti. Ginoong Lee, Ginoong Chen. Nagsimula na ang pag-setup ng immersive wedding banquet ninyo. Pagtapos na ang setup, agad namin. Kakausapin kayo para sa approval. Lahat ng standards ay premium. Ang catering ay 88,000 bawat mesa. Ilang? 88,000. Ang mahal naman, lahat ng ingredients ay direktang inilulan mula sa ibang bansa ng araw din iyon at ang buong team ng chef ay mga Michelin-starred chef. Kaya medyo mataas talaga ang gastos. Walang problema sa pera. Ang pamilya Lee, ang hindi namin kulang ay pera. Isang bagay lang ang hiling ko, kailangang maging magara. Hindi dapat mapahiya ang pamilya Lee. Huwag kayong mag-alala, tiyak na gagawan namin. Nina Ginong Chen at Lily, ng isang perpektong kasal. Ito ang kontrata, pakitingnan. Kung walang problema, lagdaan na lang. Ayon sa proseso, kailangan muna magbayad ng 1 milyon na deposito. Ang natitirang bayad ay settle pagkatapos ng kasal. Magbabayad na naman? Di ba ako na naman ang magbabayad ng 1 milyon na ito? Ano ba naman kayo? Ang tagal na nating mag-asama, pamilya Lee at kayo. Wala ba kayong tiwala sa akin? Hihingi pa kayo ng deposito. Akala ba ninyo hindi kayang magbayad ng pamilya Lee? Ginoong Lee, huwag naman po kayong magkamisip. Lubos kaming naniniwala sa pamilya Lee at alam namin ang inyong kapangyarihan. Ngunit ito ay mahigpit na patakaran ng grupo. At dahil malaki ang kasal na ito, kailangan talaga ng pundo para sa pagbili. Mangyaring unawain ninyo. Tama na. Huwag na kayong magsalita. Isang malaking hotel. Hindi pa kayang mag-advance ng pondo para sa isang kasal. Tatay, baka pwede na ito, ang mahal talaga. Maghanap na lang tayo na mas mura. Hindi pwede yan. Hindi lang ito kasal mo, ito rin ay kasal ng aking anak. Ni Lily. Kung magiging simple lang. Hindi ba't ako ang mapapahiya sa buong lungsod?
Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Tawagin mo ang boss mo. Gusto kong makita. Kung talagang manghingi siya ng deposito sa akin. Paumanhin po, Ginoong Lee, nasa ibang bansa pa po ang aming boss. Wala pa po siya mula sa kanyang business trip. Mukhang sinasadya mo yan. Kapag na-acquire ko na ang hotel na ito, tingnan natin kung manghingi pa kayo ng deposito sa akin. Paumanhin po, Ginoong Lee, talagang paumanhin. Sige na, ako na lang ang magbabayad. Ginoong Chen, narito po ang inyong card. Salamat. Sa ngalan ng buong staff ng hotel, binabati ko po kayo sa inyong kasal. Magaling ang pag-arte. Tandaan ang sinabi ko sa'yo. Ang kasal, kailangang ayusin ng mabuti. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Lee, gagawin namin ang lahat ng inyong iniutos. Paano nangyari? Nawala na lang ang 3 milyon? Ang hirap-hirap makuha mula kay Lily, tapos nawala na lang. 5 na lang ang natira. Sige, kailangan magsakripisyo. Pag napangasawa ko na si Lily, at naging manugang ng pamilya Lee, hindi lang 3 milyon. 30 milyon pa, kayang-kaya. Bukas uwi si Lily, bukas na lang. Ang kasal. Bukas? Parang biglaan pa. Hintayin muna nating makapagpahinga si Lily, okay? Ako na ang bahala kay Lily. Parang ayaw mo yata. Maging manugang ng pamilya Lee. Hindi pa, hindi. Gusto ko talaga. Pero, Kung gusto, okay. Tio Lee, turuan mo siya ng proseso ng kasal. sige. Hoy mahal, tumawag ka na naman. Miss mo na ba ako? Kailan ka uwi? Nasa airport na ako, bukas umaga andito na. Okay, papasundo kita. O, alam mo ba? Kung anong araw bukas? Siyempre, bukas ay ika-5 anibersaryo natin. Tama, bukas. May sorpresa ako para sa'yo. Anong sorpresa ang sikreto? Pagdating mo, malalaman mo. CJ, sasakay na ako, usap na lang tayo mamaya. Tuloy po, tuloy, enjoy po kayo. Biyanan. Nandito na rin kayo, akala ko hindi na kayo. Dadalaw sa kasal ng anak ninyo. Ma, pa, tuloy po. Tuloy. Ginoo, nakababa na ng eroplano si Lily. Mabuti, sunduin agad siya. Sige. Sundin ang plano. Binibining Lee, pinadala ako ni Ginoong Lee. Sakay na po kayo. Saan tayo pupunta? Inutos ni Ginoong Lee, damitan muna kayo. Tapos sa Waldorf Astoria. Mag-ayos at magbihis sa Waldorf. Baka. Celebration pala ito para sa anibersaryo natin. Nandito na ba ang mga magulang ni Lily at ang kanyang mga kamag-anak? Kumpleto na, papunta na sa hotel. Mabuti. Ang rurok ng palabas na ito. Malapit nang magsimula. Anak, nagkamali kami sayo. Mula ngayon, susunod na kami sayo para maging masaya. Nanay, huwag kang mag-alala, pumayag na ang biyenan ko. Nabigyan ako ng malaking bahay. Pagkatapos ng ilang panahon, sasamahan ko kayong dalawa. Bahay.
Makakatiyak ba talaga kami sa malaking bahay? Xiaolong, noong nakaraan ako ang nagpadalos-dalos. Pasensya na, anak. Tatay, bakit mo yan sinasabi? Magandang araw ito para sa anak natin. Masaya lang ako. Anak, ipinagmamalaki kita. Huwag kang mag-alala, tatay. Lalo kitang pagmamalaki sa hinahara. Ang ganda ng lugar na ito. Ang laki ng lugar na ito. Ano ang ginagawa ninyo? Sino ang nagpahintulot sa inyong pumasok? Ano ang ginagawa namin? Narito ako para sa ikalimang anibersaryo ng aking anak na babae at ng kanyang nobyo. Mali ang lugar na pinuntahan ninyo. Umalis na kayo. Tama, tingnan mo ang itsura mo. Anong kakayahan mayroon ang anak mo at nobyo niya para magdaos ng seremonya sa ganitong lugar? Umalis na kayo, huwag ninyong abalahin ang kasal ng anak ko. Tito, hindi ba ito ang ikalimang anibersaryo? Nina, Lily at Laili, bakit naging kasal ng iba? Sino ka ba talaga? Ako ang tatay ni Lily. Ano ang nangyayari? Hindi ba si Lily ang tatay niya? Paano nagkaroon ng dalawa? Isang probinsyano, nagpapanggap na tatay ni Lily. Tingnan mo ang itsura mo, hindi ka karapat-dapat. Alam mo ba kung ano ang trabaho ng tatay ni Lily? Ikaw, guardia, paalisin ninyo siya. Umalis ka na. Bakit mo ako paalisin? Tigilan ninyo iyan. Tumigil kayong lahat. Tatay, anak. Bakit kayo nandito? Lily, sa wakas narito ka na. Kung hindi ka pa dumating, muntik nang masaktan si Tito. Siya yon. Agad-agad niya kaming hinamak. Sinabing probinsyano si Tito. Chenlong, bakit ka nandito? Tinatawag mo siyang tatay? Paano mo siya matatawag na tatay? Ano ang sinasabi mo? Siya talaga ang tatay ko. Bakit kakaiba na tawagin ko siyang tatay? Chenlong, ano bang ibig mong sabihin? Kailan ko ba sinabi na magpapakasal ako sa'yo? Bakit mo kailangang gawin itong kasalang ito? Anak, ano ba talaga ang nangyayari dito? Siya ang tatay mo. Si Lily, sino siya? Xiaolong, hindi kaya. Niloko ka lang ng lalaking yun? Di ba? Impossible to. Paano nangyari ito? Anak, ganyan ka ba magpasalamat sa amin ng nanay mo? Gusto mo bang mamatay kami sa galit bago ka masyahan? Sino ang may gawa nito? Ako po. Mahal. Ikaw, paano nangyari ikaw? Nangako ako ng sorpresa sa'yo. Kamusta? Masaya ka ba? Hindi ito totoo. Paano mo naging boyfriend niya? Sumpa, bakit pa ako nagkaanak ng tulad mo? Naging kabit ka na nga, niloloko ka pa. Nang hasto. Saan na ilalagay ng katay at nanay mo ang mukha nila? Sabihin mo. Hindi ito totoo. May misunderstanding dito. Tumahimik ka. Hanggang ngayon, di mo pa rin maintindihan? Tito, pasensya na po sa nangyari. Pero di ako nagsisisi. Kung may sisihin ka, ako na lang. Lily, kasalanan ko. Di ko naalagaan na maayos ang anak ko. Paano kita sisishin? Ako ang may kasalanan. Walang utang na loob. Si Lily, napakabuting lalaki. Pero tinalikuran mo pa, at may kinakasamang iba sa likod niya. Mula ngayon, wala na akong anak na tulad mo. Tay. Mahal, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Bitawan mo ko. Ilang taon na wala akong ginawang masama sa'yo. Ibinigay ko sa'yo ang pinakamahalagang trabaho sa kumpanya. Nagtiwala ako sa'yo ng husto. Pero ikaw, pera ko ang ginamit mo para magpaligaw sa iba. Pasensya na, nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, na pumunta dito at akalaing ako ang tatay ni Lily. Paano ako magkakaroon ng pagkakataong tapusin ang relasyon ninyong dalawa? Lahat ng perang ibinigay mo kay Chenlong, naibalik ko na. At ikaw, lahat ng ginastos ko sa'yo nitong 5 taon, ibalik mo lahat yan sa akin. Kung hindi, magkita na lang tayo sa korte. Ngayon, mamuhay na lang kayo ng maayos. Naway magkaisa kayong mag-asawa magpakailanman. Naway magkaroon ang inyong pamahalan.